Kung nasanay ka sa madilim na Superman ni Henry Cavill, ibang-iba ang Superman 2025. Ramdam mo agad yung shift, mas magaan, mas hopeful, at may halong humor. Tapos ito pa ha, yung retro color grading, para kang binalik sa era ni Christopher Reeve. Pero mas high-end at modern ang visual effects. Ako mismo ha, hindi talaga ako nagbabasa ng DC Comics. Kaya hindi ko rin masasabi kung gaano siya kalapit sa original stories. Pero ang nagustuhan ko, kahit casual viewer lang ako ha, naintindihan at na-enjoy ko yung pelikula. Diretso lang yung kwento, malinaw yung pagkakalahat, at ramdam mo agad yung bigat at hope na gusto niyang iparating. Para sa akin, doon siya panalo. At habang nanonood ako, na-realize ko lang, minsan pala sapat na yung simpleng liwanag para magbago ang pakiramdam mo. Gaya na lang kapag gabi na, pagod ka na sa trabaho o aral, tapos bubukas ka lang ng maliwanag na ilaw. Iba yung ginhawa. Kaya tong LED desk lamp na gamit ko, simple lang siya, pero ang laking bagay. Parang reminder na kahit sa maliit na paraan, pwede kang gumaan. Para sa akin ha, maganda talaga ang Superman 2025. Hindi lang sa storytelling, kundi pati sa visual effects at fight scenes. Lahat sobrang solid. Ang pinaka nag-stand out para sa akin ay yung transition at execution ng bawat eksena. Maayos, malinis at hindi nakakalito. Kaya kung hahanapin mo yung balance ng kwento at spectacle, dito mo makikita.